Sa akin, hindi unusual. May time when you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report you receive something. Gagawa ka pa ng mga formal. What's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before? Hindi naman pinag-usapan. Sir, signal ba yun na hindi priority? Hindi, priority yung impeachment. Pero syempre, you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. Yeah. You're a court. You should not show any excitement or any emotion. Or normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Ayun, meron na po ba kayo napili na magiging parang pinaka buong defense team? Ay, hindi ko alam. Nasa sa kanila nila sino ang kanilang pipiliin. Ayun, okay. So, hihintay na lamang po natin ang mga darating na kabanata. Ano po? Pero may panahon po. Ito po'y spill over into probably the next Congress. Sa palagay po ba ninyo, maiiba ang temperatura pagka inabot po ng ibang Kongreso? Kasi tingnan nyo, unang-una, hindi pa malaman kung yung Senado will convene sa impeachment court. Sapagkat maaaring yung iba sa kanila ay mag-aalala na pag tinuloy nila, yung kanilang re-election bid ay magkakadiferensya sa... So ang tinitingnan ko, baka mag-usap-usap sila na ipagpaliban na lang. Pero ang problema sa pinagpaliban mo yan, naabutin ka ng 1-year ban. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Toker at pinagtawanan niya ang nagdiriwang na si Franz Castro dahil ang impeachment trial ni Vice President Sara ay hindi maaasikaso ngayon kundi sa month of June pa. Narito ang full video, panoorin natin. Very good! Senator Joel! Very good! Panoorin natin mga lods. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. June 2 pa. Ayaw pa ni keso. Walang mag-o-object. Is there any objection? Walang mag-o-object. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our Good staff and job! Senate employees. Good job! Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mainit at mainit pa rin ang talakayan dito sa impeachment kay BP Sara. Sino-sino ba yung mga 215 na nag-impeach kay BP Sara dito sa mga dito sa Kongreso? Pero meron hong nagsalita na parang hindi na uuusad sa Senado dahil wala na hong oras at matatagalan pa. Kaya lahat ng masasabi rito, may nagsalita na rin na baka ito ay isang pagtatakip dito sa malaking anomalya di umano na patungkol sa BICAM. Nagulat sila dahil umusog yung BICAM. May kaso yung BICAM, maraming nagalit. Kaya daw, gumawa sila ng panibagong kwento. Pero bago natin ipasok ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share, samahan mo na subscribe para lagi tayong updated sa ating mga nilalabas na video. Ito si Chikadora ang nagbigay ng impormasyon sa atin. At abangan nyo, nagsalita na rin si Atty. Salpanielo, kung sino yung magiging abogado ni BP Sara. Ipasok na natin ito. Matapos kumpirmahin ng Secretary General ng Kongreso na umabot sa 215 House members ang pumabor na mapatalsik bilang Vice President si Sara Duterte, maraming Pilipino kinamumuhian na ang Kongreso. Tila hindi nga raw inaasahan na sukdulan ang kasakiman hindi lang sa pera kundi maging sa kapangyarihan ng mga ilang politikong lasing sa kanilang inuupuan. Yan. Dahil kahit alam raw nilang walang kasalanan,
patuloy nilang ginigipit at ngayon ipina-impeach na ng House of Representatives ang Vice President na si Sara Duterte na siyang pinagtibay ng Speaker na si Martin Romualdez. Kung may isang salita nga raw na i-describe para sa maraming DDS kung anong klaseng nilalang ang mga nasa Kongreso na tila natapalan raw ng pera para patalsikin si VP Sara, ito'y walang iba kundi mga demonyo raw na nilalang. Tama. Dahil nabibili pati ang kaluluwa nila ng dahil lamang sa prinsipyo at kanilang maling paniniwala. Sa nasabing pagdinig ng sesyon ng Kongreso, pinagtibay ng House of Representatives na dali na sa Senado ang pagdinig o ang Senate trial sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang mas nakakagigil pa raw dito, tila nagpalakpakan pa ang mga kongresista nang sabihin mismo ni Martin Romualdez na agad-agad ay ipadala ito sa plenaryo ng Senado. Makikita sa nasabing video ng House of Representatives kung saan habang nagsasalita si Martin Romualdez, nag-standing ovation pa ang mga kongresistang pabor na mapatalsik as Vice President si Inday Sara. Kabilang dito ang Akbayan Party List Representative, ang Marikina Representative na si Stella Kimbo, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, at ang convicted criminal na si Franz Castro. Tanyo? Ay mismo Pati mga taga-bundok na namamayani ngayon, mga kasama, wala na ho. Pagkatapos niyan, ang susunod niyan, nagsalita na rin yung isang, si Pilantik. Oo, kasi nagkaroon ng vigil dyan kahapon. Nagsalita, hindi ko na mapakita yung video eh. Nagsalita dyan, pananagutin lahat ng korap. Nako, abang-abang ka, ha? Makulaw. Baka yung mga bataan mo susunod na bibira sa'yo, at mag-impeach sa'yo. At kung sino nakaupo ngayon. At ito lang, paalala lang ho, baka nakakalimot kayo sa mga taga Marikina. Pati ho yung tumatakbong mayor, si Teodoro. Bakit ka pumirma? Ano nangyari? Akala namin isa kang, kaisa ka pala nila, di umano. Nako, pero bago na natin pag-usapan niya, wag na natin intindihin yung mga pirma-pirma ang palagay natin, hindi na uusad yan. Kung umusad man yan, ang sabi ni Gabriel dito, maghintay tayo. May magsasalita dyan. Ayun, diba? Salamat, Gabriel, Totoo naman yan. Oo, meron pa nga pakiwari yung sa group chat na nabasa ko. Wait, there's more. Abangan din nila kasi merong, di ba, merong pahayag si BP na hintayin muna natin. Hintayin muna natin kung ano yung statement nila sa impeachment na yan na hinahin nila. Abangan nga natin yung mga kasama. Tuloy lang natin to. sa maraming DDS, hindi raw dito natatapos ang laban dahil magsisimula pa lamang ang ganti ng taong bayan sa ilang tiwaling opisyales ng pamahalaan. Yan ang sinasabi natin. Ayon sa video, Kakagimbal na viral video mula sa House of Representatives na tuluyan ng inimpeach si Vice President Sara Duterte matapos makakuha ng 215 signatures mula sa mga miyembro ng Kongreso. Taong bayan, hindi papatinag at patuloy na lalaban para kay VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Carol will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Kaya saya nyo ngayon, abang-abang lang kayo.
Sabi ni Madrigal. So ayan na nga mga kababayan, impeach na po si BP Sara Duterte sa Kamara. Alam niyo mga kababayan, na-realize ko lang ito. Kaya pala kahapon ginawa yung vloggers hearing sa Kamara. Sa tingin ko ang plano nila, ikulong yung mga vloggers para hindi makapagsalita sa impeachment na gagawin nila ngayon. Kasi pag nakulungan naman, kukunin ng cellphone, bawal na cellphone sa loob. 'Di ba? So, hindi ho makakapag-post, hindi ho makakapag-live. Tama. Eh, ang problema sa mautak po itong mga vloggers na ating mga bayani sa ating bayan. At naunahan ho nila papunta sa Supreme Court. Kaya, alam mo mga kababayan, pag ikaw hindi pa nagising sa ginawa nilang to, ewan ko na lang. Kilala nyo kung sino kayong mga kinakausap ko. Majority Leader, Mr. Speaker, I move to take... Ito yung nangyari kahapon. Napakita ko na sa inyo yan. Pero mapunta tayo dito sa usapin na si mismong BP Sara ang nagsalita no sa phone interview ata ito sa tignan natin ha kasi maganda mapakinggan nyo. Paghihintay muna ng statement para magkaroon ng malinaw kung ano yung reklamong hinain nila. Ito. Tsaka hindi ho natatakot si BP Sara. At siyempre, yung mga ating kababayan. Oo, kahapon pa lang napakarami na nag-comment sa amin. Oo, sabi nung isang taga Quezon City, ready! Kita niyo mga kasama. Tuloy natin. Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bril, anong reaksyon ni BP Sara matapos siyang i-impeach ng Kamara? Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya ng mambabatas. Sa eksklusibo kong panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Sa huling sesyon ng Kamara ngayong araw, 250 na kongresista ang pumirma para tuluyan ng impeach si VP Sara. Isa sa mga basihan ay ang maling paggastos umano ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa aniyay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ng aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan pero pinabulaan na ni Garin ang sinabi ni Pulong. Malisyoso raw ito. Hamon niya, lumantad ang nagbigay ng impormasyon kay Pulong na siya ang nagmaniobra sa pirmahan ng impeachment. Nag-post din si Davao City Mayor Baste Duterte at sinabing naging agresibo ang aniyay mga hayop. Tinagpa niya ang mga pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Malungkot naman at hindi makapaniwala ang mga Davaoenyo sa nangyari sa buhay politika ng kanilang dating alkalde na si VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. Nag-organic ko mamno. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan sa Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Laban lang. Laban lang. Eto. Sino magiging abogado ni BP Sara? Napakagaling na mga abogado niyan, mga kasama. At si Tatay Digong, kasama niya dito sa laban. Pero mamaya, abangan natin sa dulo, baka mamaya. Oo, ako rin ay naniniwala na hindi na susulong itong mga impeachment na to sa Senado. Baka hindi pansinin. At ipantapal nga lang daw dito sa nangyayari sa... nabunyag yung mga ginagawa sa BICAM. Tuloy natin to. Tungkol pa rin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, makakausap naman natin ngayon, dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po.
Rina. Yes sir, nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Eh, obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila ng isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, nandiyan na agad. Pero dito po sa pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinail yan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Tama. Natin, yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang pinal na desisyon ng COA. Meron na nga mga lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad kaugnay sa confidential funds. And yet, halos lahat ng complaints diyan nakatutok. Yes sir, medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Oh, definitely. Si VP Inday Sara is ready to face the impeachment and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaction ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment. My legal team is ready. Bring it on. Ganun po. Okay, so possible repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. na itigil niya na impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin niyan, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila at pinag-aalab at the same time yung suporta naman kay VP Sara. So sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayon Nako, ang hindi. kanyang sariling anak, ang panganak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po Nakapirma. dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na itigil ang impeachment. But dahil nga yung anak kasama, so ang tao maghihinala na maring may kinalaman siya. Pwede rin naman na from the very beginning at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y na hindi mapaniwalaan, hindi pa hinalaan na siya'y kasama rito. But titingnan natin ang mga susunod na mga payag niya. Pero may posibilidad sa palagay ninyo na talagang magkaiba lamang po ang pananaw ng mag-ama. O pwede naman, nangyayari naman yan. Bakit si Inday Sara, si Presidente Duterte, meron din mga issues na hindi sila magkatugma. Natural lang yaman. But until we hear from President Marcos Jr., we cannot speculate. Ayan, and speaking of that, ito pong defense team ni Vice President Sara Duterte. So ito po'y magiging makasaysayan dahil isa pong dating Pangulo ang sinasabing magiging isa sa mga pinuno ng kanyang defense team. Matutuloy po ba ito? Oh yes, gusto ni Presidente Duterte na sumama siya sa legal team. In fact, nag-alok siya at tinanggap na ni VP Sara. Kaya kasama siya sa legal team. Ayun, meron na po ba kayo napili na magiging parang pinaka buong defense team? Ay, hindi ko alam. Nasa sa kanila nila kung sino ang kanilang pipili. Ayun, okay. So, hihintay na lamang po natin ang mga darating na kabanata. Pero may panahon po, ito po'y spill over into probably the next Congress. Sa palagay po ba ninyo, maiiba ang temperatura pagka inabot po ng ibang Kongreso? Kasi tingnan nyo, unang-una, hindi pa malaman kung yung Senado will convene sa impeachment court. Sapagkat maaaring yung iba sa kanila ay mag-aalala na pag tinuloy nila, yung kanilang re-election bid ay magkakadiferensya sa. So ang tinitingnan ko, baka mag-usap-usap sila na ipagpaliban na lang. Pero ang problema sa pag pinagpaliban mo yan, naabutin ka ng 1-year ban at ipapile mo naman sa next year. Kaya lang, from the very start, di ba sinabi ko sa inyo, na ang talagang layunin niya ay propaganda laban kay Inday Sara. And the ultimate goal is to disqualify her sa Panguluhan sa 2028 because she is the leading contender. Manalo't matalo sila sa impeachment, siniraan nila si Inday Sara. Yan ang kanilang talagang layunin. Yun narinig yung mga kasama. Ibang klase ang laro ng mga bakulaw na ito. Tignan natin, ano bang meron? Paano ang proseso ng impeachment sa Pilipinas? Paano nga ba? Alamin natin yan dito. Yung dating
kilala natin na maayos sa... ayoko na magsalita dahil baka mamaya. Alam nyo na. Wag na nga natin isama yan. Tignan lang natin kung ano yung... ito, yung usapin dito kay General Bato. Alam naman niya daw na alam niya na ito eh. Kasi nga, merong mga birada ng mga bakulaw na talagang i-disqualify si VP Sara. Kaya, ito pasok natin. Reaction lang sir na impeach na si VP Sara. Tinuluyan. Expected ko na yun. I have been expecting that to happen. Bakit sir? Bakit? Nakikita ko yung kanilang effort na talaga to impeach sa VP Sara. How will this affect sir kayo po as bilang tatayong Senator Judge at kayo po ay mangangampanya din sir? Hindi bawas yung araw ng labas niya sir pag nagkataon. Kaya ngayon, ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, mangangampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. So, ito nyo. At sagot ni Senator Pimentel patungkol niya sa impeachment na yan. Ipasok na natin para maganda maintindihan nyo kung ano-ano yung mga kanilang mga masasabi dito. Ako nga rin, hindi rin ako naniniwala na uusog to sa Senado eh. Tuloy na natin. Ganun, 10 days. Ganun na lang. Kung June 2, plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Sir, last lang, sir. Meron kaming June 30, 12 noon kami. Sir, di ba usual, sir, na wala man lang nag-raise na isa sa senator na atang ka, may nag-uusapan na mag-adjourn na tayo, wala man lang nag-raise na pero sa floor. Hindi ba usual? Ganun, may talagang kasunduan. Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin. Siyempre, hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganun-ganun, dapat rin-report. Pero since the fact na wala nga reporting na nangyari ganun, wala man lang isang na-curious na. Meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam takbo ka mag-aagad to report. May time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit lang sa agenda. Yung kahit kanina lang siya, pwedeng isingit. Pero judgment po na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Pero sa akin, hindi unusual. May time lag. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report when you receive something. Gagawa ka pa ng mga formal. What's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before? Hindi naman pinag-usapan. Sir, signal ba yun na hindi priority? Hindi, priority yung impeachment. Pero syempre, you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. Yeah. You're a court. You should not show any excitement or any emotion. Or normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Wala rin ako narinig. Lalo na yung coup, di kailangan ng session before mag-coup, di wala na. Parang nga daw to counter, ang ilagay yung medyo friendly force kayo. June 2 na rin. Whatever coup, kung meron man June 2 na yan na mangyayari, hindi na ngayon. Wala, imposible. Kita nyo mga kasama, parang wala na eh. Hindi na uusog yan eh. Dahil kita nyo naman yung mga statement sa Senado pa naman ang magagaling dyan. Ayan, si Senador Pimentel. At bigyan ko lang kayo ng isang ang PDP laban, parang ang nagbuo niyan ay yung tatay ni Pimentel, ni Senador Pimentel na si Kaya hindi niya pababayaan si VP Sara dito, malamang. Ito, bigyan pa natin ha. Ang sabi nito, impeachment ni VP Sara na purnada. Tignan natin kung anong balita ni Robin dito. Mas maganda kasi, intindihin natin mabuti. Baka nga na purnada, pwedeng mapurnada at parang pinatikim lang itong mga ito, kasi wala naman din patutunguhan dahil kung ayawan na ng mga senador, wala silang magagawa. Ganun lang kasimple yun. Pasok na natin. Ting tagumpay para sa mga komunistang makakaliwa na ito na sina Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro nang may sakatuparan na ang impeachment laban kay Vice President Sara sa Kongreso. Pero ang ending, sa June pa pala ito ma-entertain nangunguna sa listahan ang anak ni BBM.
na si Sa June pa pala ito may entertain at wala na kayo. Hindi na kayo mananalo, wala na kayong papel dyan. Ngayon, magkakabaligtad ngayon, mananalo lahat ng mga senador na inendorso ni BP Sara, ni Tatay Digong. Kayo ngayon, lahat kayong pumirma dyan. Lahat kayong pumirma dyan, ha? Abang-abang lang kayo. Wait, there's more. Baka mapalitan na kayo ng ibang mga congressman, congresswoman. Oy, alalahanin nyo mga kasama ha, yung mga nagsipirma dito. Sa mga lugar-lugar nyo ha, alalahanin nyo. Tuloy. Sandro Marcos na siyang gustong-gustong mapatalsik si Vice President Sara. Inilabas at sinapubliko na ang mga pumirma ng mga buhayang kongresista na pumabor na mapatalsik sa kanyang pwesto si Vice President Sara bilang Vice Presidente. Hinangaan naman ng mga netizens ang hindi pagpirma ni dating President at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kasama din sa mga hindi pumirma ay sina Camille Villar, Oscar Malapitan, Ramon Jojo Revilla, Attorney Mix Nograles, Richard Gomez, at Alvarez Pantaleon. Pero sa ginawa na ito ng mga buwayang kongresista na set up ang Senado ayon pa sa post ni Tio Moreno. Dear Senate of the Philippines, House Speaker Martin Romualdez is setting you up. His real goal? To weaken the Senate so that the entire Bongbong Marcos senatorial slate dominates the midterm elections. If you don't act now, he will become the next targets of demolition campaigns led by the makakaliwang grupo in the House of Representatives. The same forces behind these impeachment cases. Yan, The plan is simple. By transmitting the impeachment case to the Senate, they are forcing you to focus on the trial during the election season while they mobilize their campaign without resistance. Remember, 7 senators are up for re-election. 4 of them belong to the Marcos slate. Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino. Meanwhile, PDP has 2 candidates, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Then there's Senator Ivy Marcos, who claims she is not with the administration, but remains a key player. Who benefits? This setup makes it easier for Abalos, Binay, Lacson, Pacquiao, Soto, Villar, and Tulfo to win, while they take the 4 administration re-elections along with them on their campaign. No sweat for them. Meanwhile, the remaining senators will be stuck with the grueling impeachment process, led by Senator Chis Escudero, whose team is also working to keep his political career alive. Who will be left to handle the mess? The following 12 senators will bear the weight of the impeachment trial. Senator Alan Cayetano, J.V. Ejercito, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Risa Ontiveros, Lauren Legarda, Robin Padilla, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mig Zubir. Ito, tignan natin ha. Pagbasihan natin kung sa 12 senators na ito, unahin na natin yung number 1. Malamang papanig to sa impeachment. Ewan ko lang ha. Hindi pa natin sure. Kasi kung sa nakikita natin, di ba nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ito, si BP Sara at itong si number 1 na ito. Sabihin natin mapanig yan. Okay. Number 2, yung number 2, nagsabi siya na hindi siya pabor sa impeachment kasi naranasan niya na at naranasan ng tatay niya. Okay. Ang laban 1-1. Ang score. Yung number 3, nako, papabor yan doon sa impeachment. Number 4, hindi yan papabor. Hindi ko rin sure kasi tatay rin niya. Kasi magkapatid yan, di ba? Si JB tsaka si Jinggoy. Hindi yan papabor. So, 2-2 na yung laban. Atong number 5, nako, baka pumabor yan. 5 papabor. So, 3-2.
Number 6, 4-2. Number 7, 4-3 ang laban. Number 8, 4-4. Oh, tie. Number 5, number 9, 4-5. Oh, lamang na yung kay BP Sara. Oh, Cynthia Villar, 4-6. Lamang na. Subiri, 4-7. Oh, wala na. Talo na yung yung gusto magpa-impeach. Tuloy natin to. Biri at Raffy Tulfo. Plus, the graduating senators. Ayun kita nyo. Si Nancy, hindi pa natin sure yan ha. Coco Pimentel, yan ang number 1 na hindi talaga papabor. Ha? Tuloy. Nancy Binay, Coco Pimentel, Cynthia Villar. Now, all eyes are on you. The 32 million Filipinos who voted for VP Sara will be watching one wrong decision end of your political career. The good news, you have a choice to convict Vice President Inday Sara Duterte. The Senate needs 16 out of 24 senators to vote against her. But here's the key. If just 8 or more senators either abstain or vote to acquit, the impeachment fails and all charges are dismissed. So, what will you choose? A. Get dragged into a stressful impeachment trial over laughable charges. B. Vote to acquit and focus on passing meaningful laws for the country. C. Play with Romualdez with his minions in the House of Representatives of the Philippines. The decision is yours. Just a friendly reminder. Truly, Tio Moreno. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker at pinagtawanan niya ang nagdiriwang na si Franz Castro dahil ang impeachment trial ni Vice President Sara ay hindi maaasikaso ngayon kundi sa month of June pa. Narito ang full video, panoorin natin. Very good! Senator Joel! Very good! Panoorin natin mga lods. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. June 2 pa. Ayaw pa niya, Keso. Walang mag-o-object. Is there any objection? Walang mag-o-object. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our Good staff and job! Senate employees. Good Mabuhay ang Senado. O di ba, minadali ng House para mapasa agad sa Senate. Pero ang Senate, thanks! June 2 pa magre-resume. So meaning June 2 pa maaasikaso yung walang kwenta na impeachment. Buti nga sa'yo, Franz Castro. Ha? Mga kayo, mga NA kayo. And take note mga lords, June, meaning mag-e-election pa. Anything can happen. Kaya mga lords, solid lahat ng senatorial candidates ng mga Duterte, ipasok. Mag-iiba ang kwento. Ito na ang pag-asa natin kung gusto nyo na mawala yan, mawalang bisa yung impeachment na yan. Lahat po ng inendorso ni Tatay Digong, ipasok nyo. Huwag nyong tatapon kahit isa. Lahat yun para wala na impeachment na yan. PDP line, solid nyo. Sama nyo si Doc Richard Mata. At yung party list, Duterte party list, PPP party list, Epano party list, Sagip party list at Sagip party list ni Belica. Yun lang hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang papahuli sa mga balita at reaksyon ng bayan. Bye-bye. Mamayang hapon po meron po tayo upload. Bye-bye.